Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ezekiel 33:10 at 11. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang iyong sinabi, ang aming mga pagsuway at mga kasalanan ay nasa amin, at nanghihina kami dahil sa mga ito. Paano ngang kami ay mabubuhay? Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ng Israel? Ang ibig ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan ng masama. Ang ibig ng Diyos ay magsisi at manumbalik ang makasalanan sa Kanya. Isinugo niya ang Kanyang mga propeta upang magbabala sa mga makasalanan at sa matuwid na nagtitiwala sa sariling katuwiran ngunit nagkakasala, na kamatayan ang kanilang hantungan. Ibinigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan, inilibing at ng ikatlong araw ay binuhay na muli ayon sa kasulatan. Ito ang kaloob ng Diyos na walang bayad, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Awit 85:4-7. O Diyos ng aming kaligtasan, muli mo kaming panumbalikin at alisin mo ang iyong galit sa amin. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Ipagpapatuloy mo ba ang iyong galit sa lahat ng salinlahi? Hindi ba kami ay muling bubuhayin mo upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? O Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong tapat na pagsuyo at ipagkaloob mo sa amin ang pagliligtas mo. Ang Diyos ay nagpapatawad. Dahil sa kanilang mga kasalanan, ang mga Hudyo ay napatapon sa Babylonia. Makalipas ang 70 taon ay pinatawad sila ng Diyos. Sinabi nila, Panginoon, ikaw ay naging mabuti sa iyong lupain, ibinalik mo ang kayamanan ng Jacob. Pinatawad mo ang kasamaan ng iyong bayan, pinatawad mo ang lahat nilang kasalanan. Inalis mo ang lahat ng puot mo, tumalikod ka sa bangis ng galit mo. Unang Korinto 10:11-13. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang itiisin. Mag-ingat na mabuwal. Nasaksihan at naranasan ng mga Israelita ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos nang palayain niya sila sa Ehipto sa pamumuno ni Moises. Ngunit sila ay hindi nanalig. Sila ay paulit-ulit na nagkasala at paulit-ulit na didisiplina ng Diyos. Nasulat ang mga ito bilang halimbawa upang huwag tayong magkasala. Ang lahat ay dumaranas ng tukso gaya nila. Ngunit magagawa nating huwag magkasala sa paraan ng pananalig sa katapatan ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay magkasala. Hindi niya ipapahintulot na tayo ay tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Siya ay naglalaan ng pag-iwas upang tayo ay hindi madaig ng tukso. Lucas 13:1-5.
Nang panahong iyon, mayroong ilan na naroon na nagsabi sa kanya tungkol sa mga taga-Galilea na ang dugo ng mga iyon ay inihalo ni Pilato sa mga alay nila. At sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo na ang mga taga-Galileang iyon ay higit na makasalanan kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila'y nagdusa ng gayon? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. O ang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam at sila'y napatay, inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak din tulad nila. Magsisi. Kailangang magsisi ng makasalanan upang hindi mapahamak. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan, pagpapasya na ito ay kamuhian at talikdan, ipahayag at ihingi ng patawad sa Diyos, at pananalig na patatawarin ito ng Diyos dahil si Kristo ang matuwid ay inialay ng Diyos na handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Ito ay pamumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Magbalik sa pamumunga. Ibig ng Diyos na tayo ay mabuhay at maging mapamunga. Kahit gaya ng puno na hindi namumunga, hindi tayo agad pinuputol ng Diyos. Gumagawa siya ng paraan na ibalik tayo sa pamumunga. Sinabi ng Panginoong Hesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.